Sa buhay, kailangan mo ng karamay. Kausap, magpapayo sa'yo tuwing gulong-gulo ang isip mo at mundo. Yung pwede mong sandalan, yung pwedeng magbigay ng lilong habang malakas pa ang ulan. Andito na siya. Oo, andito na. Tawag ka lang. Tumawag ka na sa nag-iisang tito sa balat ng popo. Si Tito, Tito, si Tito Pabs. Alright, so it's now again time for us to read the first feature story for tonight. Ito po ay pinadala ng isa nating kasama dito sa Popo Live through our email, that's kwentongtito@yahoo.com. Pinili niya pong hindi siya pangalanan. But the story goes this way. I didn't expect na aabot ako sa puntong magmamahal ulit ng dahil sa apps na ito. I am a single mom. Yes, I already have a daughter and I am so blessed to have an angel in my life. Ito na nga ang kwento ko. I decided to download this app para makakilala ng bagong friends and yes, nakahanap ako ng mga totoong tao dito. But one day, I met him. Then kasama na lagi namin sa mga panel live. At doon nabuo ang friendship namin at halos araw-araw kaming magkasama as in 24/7. Halos until hindi ko na akalain na mahuhulog kami sa isa't isa. Umamin kami sa isa't isa na na-fall na kami until araw-araw na nga kaming magkasama. Kahit sa ang live, kinikilig ako palagi. Kinikilig ako palagi sa kanya lalo pag kinakantahan niya ako. Wala kaming level actually, but we know each other na mahal na namin ang isa't isa. I'm sorry, that was wala kaming label pala. Then he decided na he wants to become a host to dito sa Popo Live. Then we helped him to achieve that goal. At dumating na nga ang araw na yon na maging host na siya. But sad to say, mas na-lessen na yung oras niya para sa akin, Tito Pabs. Na-lessen na yung oras din niya sa amin. Nakakatampo dahil di na ako yung priority niya. Or kaming mga kaibigan niya. Nagseselos ako kasi ang dami niyang nakakausap na babae, but I need to accept it. At need ko maging supportive sa kanya kasi gusto niya yun eh. Goal niya yun. Dumating kami sa punto na halos di na kami nag-uusap. Nagkikita sa live. At in short, parang nawala siya bigla. At nagbago na lang ang lahat. May araw na dumadalaw siya sa live namin pero in a short or very short time lamang. Di na siya nagtatagal. Nakakamiss yung dating kami. Dating bonding. But now, nagpaparamdam na siya ulit. Di ko alam kung hanggang kailan ulit. So, yun po yung pinadala sa ating story. But parang umiiyak ang pretzel? Ayan. Ay, kala ko umiiyak. Ba't iiyak ang person? Ayan po. Ayan. Yun yung story na pinadala sa atin, which is, I think, very common. Ikot nga ako. Kuya Kalen, meron kang gustong sabihin muna before I proceed?
insight about dun sa Thank you, Ate Carl. sa letter ba? Or Yes, mapaplag ako? yes. Ayan. Habang pinapakinggan ko yung yung Ate Carla, hello, shall we? liham. Ayan. Familiar yung liham dun sa nauna nating tinalakay. Mhm. Ang insight ko lang doon, ang gusto kong ipayo, since na pareho silang gumagamit ng popo, meron akong hashtag Popo Talks. Ayan, Ay. Popo Talks. Ano ibig sabihin ng Popo Talks? Talk, mag-usap. Kasi gusto kong ilagay yung sarili ko dun sa guide. Kasi nung naging host ako, medyo busy talaga. And ang kulang lang doon, tingnan mo kung saan ka galing. Di ba? Baka sasabihin ng mga friends, mabuti. Ayan. Yes, Magdasal go po ahead, tayo. Kuya Kalen. Ay. Ayan. Balik tayo dito. Medyo na-interrupt. Yes, go ahead, Konti go lang ahead. naman. Ah. Baka sabihin kasi ng mga kaibigan na sana pala hindi ka na nag-apply as host kasi parang nawala ka sa amin. At the same time, dun kay may pinangalanan ba? Si girl? Hindi. Wala, Nag-request siya na hindi, na itago identity niya. At tinago talaga, walang nag-disguise sa pangalan. May pangalan dito pero real name niya. Hindi na Oo. tinaga. Sige, Gusto niyo tumismis ha? Gusto niyo tumismis? Ayan. Oo. Ayan. Oo. Ayan, balik tayo doon. Yun nga, yung binanggit ko kanina na mag-usap, Popo Talks, na kung bakit, baka kasi hindi naiintindihan ni girl na kung papaano yung rocket host. Medyo nakaka-busy kasi merong quota. Di ba? Hindi, kailangan mong gumala. Kailangan gumala sa iba't ibang agency para makakuha ka ng, lalo na ng guardian, syempre, para every time na may laban or may live ka na nakasuporta para mapunan yung quota para Right. makakota ka. Yun ang nakikita ko doon. Baka hindi lang kasi ni girl na naiintindihan. Ayan. Ang pinaka-importante doon, pag-uusap. Ayan. Yun. Communication. Yes po. Communication. Ayan. Ikaw, Fritzy, baka may gusto kang idagdag. Hello, Charis. Yes, Kuya. Agree ako kay Kuya Kalen. Communication talaga. Pag-usapan yun. Para hindi naman mag-assume si ate girl. 'Di ba? Kasi dumaan din na, Charis. Joke lang. Huy! Huwag mo na Relate ka dyan pagsama eh. yun. Relate yan, relate. Relate, di ba? Uy, wala. Relate yan. So, ayun. Kailangan lang talaga Oo. communication, Kuya. Para malaman ni ate girl kung anong reason. And understandable naman kasi, di ba? Iba nga, pumasok sa rocket host, then super busy niyan kasi maghahanap ng pangkota, gano'n, di ba? So, yun. Talk lang Ayun. talaga. Magkaintindihan lang, gano'n. Ano ba kasing eksena? Kasi nahuli ka, Jersom. May nakilala si ate na kaibigan dito sa Popo Live, tapos si kaibigan na lalaki, talented, kumakanta, gustong maging host, and then naging host ng tinulungan nila na ma-achieve ang pagiging host. But then the very moment na naging host siya, hindi ko alam kung rocket host or star host eh. Hindi ko natanong.
Tapos nung naging host na, naging busy ang koya mo, tapos hindi na nagpaparamdam masyado, biglang parang huyo na, ganyan. Yun ang peg. Oo. Wag kang tumawa dyan, baka gusto mong tamaan Hindi naman ka. pinaalam, kuya. Like, hindi nagsabi yung boy na Ano ba ganun, yan? magiging Parang busy hindi siya, nag-update si boy kay girl. Ba't hindi ba siya nag-update? Medyo may part din na mali yung boy pag ganun. Diba? Dun sa letter kasi, yun lang yung binanggit sa atin na hindi basta Parang biglang Parang nag-cold, kilala ko yun. naging cold and ganyan. Oo. Oh, very Parang kilala ko very yun. familiar. Ayun. Familiar yan. Kilala ko yan. Ayan. Sige, bawi ka mamaya, Jersom. O baka may gusto kang sabihin. Baka may gusto kang sabihin about that. Meron kang opinion, di ba? Ano? Control C, Control B. Hindi, charot. Control C, Control V. Copy paste. Oo. Copy paste lang muna tayo. Hindi, totoo naman. Communication lang. Pero kahit simpleng update, nasa CR ako, ganun. Diba? Aha. In prep ako. Ayun. Hi, Ate Oo. Kali! Hi, Ate Kali. Hello. Good evening. Ayan. Sige. Good evening. Ito yung take ko, ha. Ito pa yung lagi ko sinasabi sa mga listeners natin or viewers natin, especially sa mga lalaki na nanonood ngayon, ha? Opo. Pag meron kayong babae na kinausap at yung pag-uusap nyo po is constant yan. Araw-araw, nag-chat kayo, may mga good morning, may good morning back si ate girl, ganyan. Yan po ay hindi common na, hindi yan na friendship lang. Ha? Hindi friendship lang, hindi gawain ng normal na magkaibigan yung may pa-good morning, pa-update and everything. Kasi yun yung nakikita ko nangyari eh. 'Di ba? Pagka ganun ka sa babae at hindi mo naman pala balak talagang ituloy ang ituloy hanggang dulo yan, tigilan mo na lang. Kasi po dito lumalabas na parang ang nangyari nung nakuha niya yung goal is bigla na lang siya nag-fly away, 'di ba? Ang sakit isipin, ang sakit marinig na dahil after niyang makakuha yung gusto niyang ma-achieve, bigla na lang siya nag-fly away. And then right now, bumabalik siya. Parang 'Di ba? gamitan. Anong mararamdaman ng isang babae na ganon? 'Di ba? Parang kailangan lang ba niya ako pag trip niya? 'Di ba napakasakit? Ulitin ko lang po pala. Shout out kay Ate Carla ba, Teacher Jess? Oo, shout out, big shout out, shawi. Carla. Ayan. Oo, welcome back. Ayun. So, yes, going back po. Guys, nakikiusap ako sa inyo. Make it a point na pag halimbawa meron kayong girl na araw-araw niyong kinakausap, out of the usual na yan, hindi na lang friendship eh. Oo. Pag pakiramdam nyo, hindi nyo lang din naman pala itutuloy o hindi nyo papanindigan, please just back off. Stay away from that person's life. Opo. Pahalagahan naman natin yung mararamdaman ng tao. Pa-fall. Yun, huwag niyo ako tularan. Pahalagahan natin yung feelings ng tao. Pag sakaling biglang isang araw, hindi mo naman pala talaga itutuloy. Siya medyo na-fall na sa'yo. Ay, ikaw pala ang trip mo lang. Wala lang, pa-fall lang. Ganun, di ba? Oo, huwag niyo ako tularan dyan. Right. Ayun. And in all fairness naman, sinasabi nyo, no, na magiging busy sa pagiging host, ganyan. It is understandable. Kasi naramdaman ko din. Na medyo... Understandable yun. Iba nga yung it requires us to do something more. 'Di ba? It will require you to do more yung pagiging rocket host because you have a responsibility aside from the quota. Kung star host ka, 24 hours a week ang kailangan mo habulin. Yes, given that, pero yung bigla ka mawawala totally, pak, 'di ba? Parang pak, nawala bigla. 'Di ba? Yes. That is totally unacceptable. Update Diba kasi guys. Ako naniniwala ako na kung ang feelings ng isang tao is honest, true, at saka sabi nga nila wagas, kahit na gaano ka busy. Oo.
Kahit na yung paperwork ng buong Pilipinas ginagawa mo, you'll find time to at least make the person you are sharing mutual feelings with na mahalaga siya kahit isang beses sa isang araw lang. Right? Yung simpleng hi lang ayos na. 'Di ba? Oo, maintindihan natin yung hindi siya. Maintindihan natin yung hindi siya maintindihan natin yung hindi siya makasama na sa live masyado kasi nga syempre he's also doing his thing. Pero yung bigla na lang nanlamig, that is totally unacceptable. Ang fear ko may doon sa bandang huli is lumalapit nga daw ulit. Lumalapit ulit. Kung ako ang tatanungin, kung ako ang nasa sa sitwasyon ni ate, no? Yes po, babae yung nag-send. Kung ako nasa sitwasyon ni ate, I will try to raise my guard muna. Oo. Kasi hindi naman natin pwede sabihin na, diba? Hindi mo pwede turuan ng puso na talagang siguro this time medyo magbakod ka ng konti just to check if the intention of the person is genuine. 'Di ba? Oh, alam ko yung mga ganitong karakas na lalaki, especially magaling kumanta. Oh. Baka nagigitara pa 'yan. Di ba Yes. dagdag ko lang. Di ba ang mga rocket host gumagala, di ba? Yes. Yung simpleng pagbisita lang, pagdaan lang sa panel, okay na yun di ba? Hindi naman sa gabal yun. Baka talaga intention niya yun. Oo. Tama na kayo, nakakasakit kayo. Ayan. Sabi ni Ate George, multitasking requires time management. You don't get another responsibility in the expense of another commitment. Make sure another is not being sacrificed, sabi ni Ate George. Tama naman. Opo. At saka beside ang relasyon po, ang pakikipagrelasyon naman po kasi hindi naman po 'yan trabaho. It's not a burden dapat 'Diba? It is something that you do to uplift your spirit pa nga dapat. Ngayon pag ang isang relasyon na pinasukan mo ay nagbibigay sa iyo ng stress, nagbibigay sa iyo ng anxiety, then you must check. Perhaps katak na, konting katok din, baka naman mali yan. Right? Kaya feeling ko andito pa si ate. Ate, yun ang mai-advise ko sa iyo ha. It is not wrong for you to still give in with the feelings kung talagang yan na nararamdaman mo, but please raise your guard. Raise your guard and be prepared. Ikaw na nagsabi na medyo ma-entertain si kuya sa mga girls. Like gaya nga po nung sabi ko, alam ko ang karakas na mga ganyan, yung mga singer, yung mga magagaling kumanta, lalo pa pag magaling maggitara o marunong maggitara, naku, napakalakas niyan. Parang ikaw, Kuis. Hindi naman. Actually, hindi. Ito po, honestly, walang halong BS to. I try my best na medyo umiwas. May isa tayong kasama kanina nag-aaya ng PK. Hindi ko sasabihin kung sino yung lalaki to, pero hindi siya nakasipot. Sabi niya sa akin, ikaw na lang makipag-PK ka ganito. Sabi ko, wag. Oo, wag. Ayokong dagdagan yung iniisip ng asawa ko. Kako. Kung makikipag-PK tayo, grupo tayo. Kakong ganyan. Yeah. Tama yun. Tama. Yeah. Tama. Are you pertaining to yourself, to Pubs? Ikaw daw to, Kuis. Wag ka maingay dyan. Chance are always there. Malay nyo lumago, malay nyo magbago. Yes, hindi naman po natin tinatanggal yung Teacher Jess. Hindi naman natin tinatanggal doon sa guy yun. And dito Usap naman, tayo. wala pa naman tayong napatunayan. Sabi naman ni ate doon sa letter niya, wala naman siya nabanggit na talagang totally merong parang nakipaglandian sa iba. Yung guy, nagiging busy lang at saka nakikitang ine-entertain niya yung mga ibang, sabi nating fans. Diba? Well, this yung pagiging rock, yes. Ano ba yan? Let's face it, yung pagiging rocket host natin dito, especially pag medyo mataas na ang follow count mo, marami ka nakikilala. Maraming a lot of people are giving you
kind words, ganyan. Pinupuri ka nila. And you have to entertain those in the sense na kailangan maging maayos ka sa kanila dahil syempre parang yung fan at saka star and fan relationship, di ba? Kaso lang lagi po dapat may limit yan. It's not acceptable for a star or a rocket host to be mingling with a fan or yung mga nanonood sa kanila if they are inside a slightly committed relationship, for the lack of a better term. Opo. Kaya ate, if you're still here, nakita ko yung pangalan niya kanina, please itaas mo ng konti yung guard mo. Observe and i-assess mo siyang mabuti. Hindi ko naman siya hindi ko naman i-advise na wag mong sila. Wala pa naman daw kasi label. Although nagkaaminan malabong usapan. Ayun nga, kailangan i-establish yun. Pero bago i-establish yun, tingnan mo muna yung motibo. I-check mo muna siya mabuti. Kasi yan ate, kahit pahirapan mo yan, kung talagang gusto ko niyan, lalaban yan. Hello, kasi ganun ako Madam Netsky. Diba? Hello, Ate. Ulitin ko lang. Black label. Kilala ko talaga yan. Yes. Kung balak, yung mga lalaki kung balak nyo namang huwag kayong magpaasa kung wala namang balak na seryosohin. Yun Correct. lang. True. Yan, kita mo. Diba? Kasi alam niya yan But di ko to na pakinggan, hanep, sabi. At na-late ka ng konti. Hello, Hi, Jess. admin. Ate Jel, Ate Maru. hello. Ate Maru, shall we? Shout si out Madam sa Jel. mga nandito. Shout out sa mga admin po natin. Hello sa Team Kondensada. Don't forget Hello. to follow us po. Pabuod please. Wala Ate na, Jel, late ka pabuod. na. Wala Ate na, Jel, wag na. May nakilalang guy, si ating taga-Popo, Good evening, Z. gusto naging host, tapos naging host si Guy after na ma-assist nung ate girl From the at saka school. nung mga friends niya. Biglang for the cold na siya bigla, ganun. After some time, tapos ngayon bumabalik, parang gustong makipag-ayos ulit, ganyan, makipag-sweet, makipag-tweetams, ganun. Okay lang. Ayan. Ganun Ayan. nga po. 'Di ba? So Sino ba ayan, Kuya kinakamusta Pams, ni Z? may napapansin ka ba? Ano napapansin ko? Medyo ito. mabigat yung loob ni Fritzy. Hindi. Tiyan mo, Nagsasabi. may pare. Insult ni Fritzy. Kakasal. Wait. Kakasal. Room, ikaw yung kapitbahay na makikikain. Okay. Ga? Kakasal. Hi, Allen! Shavi! Linggo ng wika daw. Pili sabi. Allen. Hi, Allen. Allen. Matindi ang tukso pag sikat na, sabi ni Ate Jel. Correct. Opo, Oo, correct yan. Tama. And actually, ito, ma-share ko lang po din Oo. Bakit? Yes. Si Ano Teacher yun? Jess kasi, tingnan mo. Ikaw yung sasayaw ng intermission. Kaya sasayaw. Ano, tinikling? Di ba? Pandango sa ilaw, ganun. Actually, ito yung may kailan ba? Like a week ago, nag-usap kami or nagkwentuhan kami ni The Wife regarding this. Kasi nga syempre, yung si The Wife, medyo after kong maligaw one time, ito po nabanggit ko na rin sa mga previous live, this is something na hindi ako proud. This is something that I regret up until now. May mga episodes po ako na may mga bago akong mga bagay na binibili pa sa sarili ko pero feeling ko hindi ko deserve because I still feel guilty about it. Ayan. Pero sa chat lang naman nangyari. Ayan. So after noon, medyo naging masilosa si The Wife. And then since nga itong Popo Live, marami tayong nakakasalamuha, ganyan. Meron siyang mga ilang araw din yung pinaliwanag ko sa kanya, everyday ko pinapaliwanag ganito, ganyan. And then that comes with assurance din Ano 'yon? Dapat mahal, sabi natin Jel, dapat mahal mo, mag-iingat ka sa entertain ng follow. Correct. Partner niya si Fritz. Kuya Kala ng teacher na teacher MC Chupabs. Wala, napadaan lang
At sana sa mga fans, hinay naman sa paglande, sabi ni Ate Jel. Oh, correct naman, di ba? Oo. Ano lang landiin niya. Ayun. Opo. Ako wala. Buti ako wala pa naman. Oo. Nasasabi ko ako, stop. Si Ate Alin Ang kasi pinapatawa ako eh. Ito, Quiz Kalel at saka Jersom. Ang sarap kaya ng payapa na buhay. Diba? Na wala kang inaapakan kung anong mga aapakan. Ngayon ko na-realize, actually kanina nung hapon, ngayon ko na-realize na ang sarap pala nung buhay na si Kuya Kalin married ka rin, di ba? Yes. Oo. Ang sarap pala ng buhay may asawa na wala kang ibang, alam mo yun, carefree ka kasi alam mong wala kang ginagawa masama. Tapos, basta ang saya. Ang gaan sa pakiramdam lang. Oo. Ayun. Ang sabi ni, may performance sa PE, si Sir Callen, yung teacher na dalawang performer ng folk dance, si Kuya Pab, si supportive sa stage. Ano ako? Ang tawag ito? Yung utility? Naka-t-shirt. Stage dad. Yung kami performance kami. May presentation kami sa school, sumama ka. Doon ka. Ayun. Oo, sana natin sa letter sender natin, sana kahit pa paano nakatulong, or I hope we are able to somehow enlighten you. Opo. And diba, ingatan mo ang damdamin. Hello, Jess. Oo. Ayan. Ano yun? Hello? Wala. Dito sa... Hello, Jess? Sino si Jess, Fritz? Sino si Jess? Inintriga sa live. Kaibigan? Oo nga. Joke lang. Ayan. Okay na po. So, thank you for following at Rian. Ay, baka nandito po Please do not forget to follow us kami po ay magkaka-agency. Yes. Ayan. Speaking of agency, sino pong merong may quick access sa yung ad natin? Wait lang. Sige, habang pinupulap mo, basahin ko yung comment ni Ma'am Jess. Agree ako, Kuya Pams. Di ko alam bakit pinapaint nilang pangit ang married life. Pero sa totoo, ang sarap. Yes. Pangit po ang married life. Sige lang. Sige, Kois. Ikaw muna. Pangit lang po ang married life para dun sa mga mag-couple na pangit din ang samahan. Feeling ko lang. Okay, go ahead. Sa mga kailangan po ng agency. Be a part of the growing family of Maharlikan Agency today. Ang tagal mo na bang nag-grind? Paikot-ikot sa popo at nahilo-hilo pero parang ang bagal ng proseso para sa'yo? This might just be your ticket to a much better experience with Popo Live. You may get in touch with Miss Maria Jessica D. Carlson on Facebook, or you can shoot her a direct message right here. Just search for the ID number 122-813-93. Again, that's 122-813-93 for further inquiries. Join us today. Oo, as in now na. Huwag nang magpaiwan pa. Mag-Maharlikans ka na dahil ang alagang Maharlika, alagang gold. Don't forget to follow. Ayan po So, alam nyo na, kung gusto yung sumali sa agency po namin, if you're looking for a permanent home, just sundan nyo lang yung message na yan. Or, you can check our comment section dito. Makikita nyo yung Maharlikan account. You can directly message that as well. Opo. At saka, shameless plug. Kung gusto nyo po ng ganong klaseng quality na VO ad para sa inyong mga agency dyan, para po sa mga agency owners, you can get in touch with me. Mag-usap po tayo. Murang-mura lamang. For Dakota, no? Awesome! For Dakota.